Okay, itong video na to, ginawa ko para lang maging aware ang lahat dun sa mga mahilig mag-order ng mga item online. Okay, ganito kasi yan. Sabihin ko na ha, sa TikTok ito. Yung anak ko kasi nag-gym, mahilig siyang bumili ng mga item na gamit niya sa pang-gym sa TikTok. Kasi sabi niya, kasi doon maraming mga item na malalaki ang discount, mura for sure. So, gumawa kasi siya ng account sa TikTok pero gamit ang pangalan ko. So, ito na, order na siya. Mabilis naman dumating. Ilang araw lang nandito na. So, dumating yung parcel, ni-receive niya, binayaran niya 144 pesos para sa isang pang-gym na t-shirt, yung manipis. So, ganito kasi itsura nung plastic parcel. Ganyan lang. So, hindi nagduda ang anak ko kasi sabi niya, actually, pag tinupi mo yun, maliit lang talaga siya kasi manipis. Okay, so akit siya, ang saysay niya. Ito ngayon yung laman ng parcel. Yan. Ano to? Ayan, no? Wristband. Kaloka, ha? Si seller. So, syempre, na-receive na ni seller ang notification ni rider na na-receive na niya yung bayad galing kay buyer. Eto na. Maya-maya, naka-receive na message ang anak ko na yun daw, in-order niya dito kay seller, out of stock na. Ang galing, di ba? Pero, nagpadala daw sila ng item na libre. Libre. Ito raw yun. Wala raw bayad. Diba naman? Parang nagpapag-good vibes pa siya. Wala siyang intention na gumawa ng masama. Pero ang totoo, manluloko siya. Diba? Scammer siya. So, nirespond ko agad siya, minessage ko siya kasi nagigigil ako eh. Halatang nanuloko. Sabi ko sa kanya, seller, kung talagang wala, out of stock na yung item na ino-order sa inyo, di dapat nag-message na kayo agad para na-cancel yung order. Hindi di ba? Pinarating pa niya, pinareceive pa niya, nagpadala siya ng item na hindi naman yun ang ino-order. Magkano ba to? 5 piso? Aanihin namin to. Sasakal ko sa'yo. Di ba? So, nagbayad ng buyer, tapos sa kanya sasabihin na out of stock yung in-order sa kanila. Di mangloloko ka. Di dapat, right there and there, na-receive mo na may order pala na ganong item na out of stock kayo. Di dapat, nag-message ka na. Hindi. Di ba, hinintayin pang magbayad yung buyer para mapunta doon sa account ninyo. Tapos sasabihin niya, ano na lang daw, mag-request for refund. Anak ng teteng. Alam mo ba kung gaano kahirap at napaka-abala ang mag-request ka for refund? Kasi dalawa yung option na nandun. Yung dropshipping na sinasabi, yung i-drop mo yung item na ibabalik mo doon sa nag-deliver, let's say JNT. Hahanap ka ng malapit na outlet or station ng JNT sa inyo at doon mo siya personal na dadalhin. Tapos magpi-print out ka pa nung ididikit mo doon sa parcel. O di ba? Sobrang abala. Tapos ikaw pa mismo pupunta. Or yung second option na ikaw na bahala, buyer, kung paano mo i-return yung item. Which, kung ipapalit sa LBC mo, ipapapunta po rin sa JNT, magbabayad ka ng shipping fee. Ikaw magsasorder ng kalokohan nila. O, di ba naman, nakakagigil. So, tapos yung anak ko, later lang niya nabasa, o nagtingin-tingin siya, nag-check na dun sa shop na yon nung ibang messages ng mga previous buyer na meron na rin palang mga ganong eksena tong si seller na ganyan ang ginagawa niya. So, hindi kasi siya nagbasa. Na ano siguro siya, masyadong natuwa siya dahil mura yung item na nabili niya. Kakaloka, di ba? So, kung ilan yung mga gano'n nag-order sa kanya na ganyan ang gagawin, ay pa, alaki ng kita niya. Magkano lang ito? 5 piso. Pag marami kang bilhin, magkano lang ito? Tapos babayaran ka magbabayad ng buyer ng 144, 150. O, di ba? Kaloka siya. Manluloko siya. Diba? So, parang nagbebenta ka, wala ka lang palang ganong item, tapos yun ipapadala mo. Tapos, kunwari, pag good vibes ka, ma'am, ano po, out of stock, pero nagpadala po kami ng ganito, free lang po yan. Ay, ang sarap mo. Isakal ko kaya sa ito, kung makita kita. Diba? Kakagigil. Kaya, kayo mga bumibili kayo ng online, ha? At check din kung ano-ano na yung mga dating ginagawa nitong seller na to, yung mga messages, yung mga comment ng mga dating bumili na sa kanila, naging customer na niloko nila. Basa-basa din. Huwag tayo maiinganyo sa mga presyo nilang mura-mura, manluloko naman pala sila. Kakainis. Okay?